lumalalim at nagkakasali-saliwa na ang kaso sa brutal na pagpatay kina Emerson Lozano at Benson Evangelista. Pero sa ngayon, sinusundan ng mga otoridad ang posibleng kaugnayan ng sindikato ng carnapping na pinamumuluan umano ni Raymond Dominguez, yung pong dating nobyo umano ng sexy star na si Katrina Paula. Dati nang sumuko si Dominguez pero siya ay nakapagpiyansa. At kung inyo pong maalala, siya rin daw yung boyfriend umano ng napatay na miyembro ng Baywalk Bodies na si Rejoice Rivera. Mula sa tanggapan ng NBI sa Maynila, nakatutok live si Emil Sumangin. Emil. Mel, isang emergency case conference ang isinagawa ng NBI at CIDG kaninang hapon para mapabilis ang pagtugis sa mga nasa likod ng pagdukot at pagpatay kana Emerson Lozano at Benson Evangelista. Sa loob ng halos 2 oras na closed-door case conference, hinumay ng mga kinatawan ng CIDG Special Investigation Task Group at NBI Death Investigation Division ang mga ebidensyang nakuha sa crime scene at ang pahayag ng sinasabing mga testigo sa krimen. Ayon sa source ng GMA News na kasama sa meeting, mula sa 5 grupo ng mga kilalang carnapping group, sumesentro na lamang ngayon ang investigasyon sa isang grupo ng carnapping syndicate na nakabase ang operasyon sa Region 3. Kasamang lumuwas patungong Maynila ng NBI Pampanga para dumalo sa case conference si Ginang Nieves Santos. Siya ang ina ni Rejoice Rivera, ang miyembro ng dance group na Baywalk Bodies na pinatay at itinapon ng bangkay sa tabang exit sa North Luzon Expressway noong December 31. Ayon kay Ginang Santos, bago mawala ang kanyang anak, sinabi umano ni Rejoice sa kanya na susunduin siya ng dati nitong kasintahan na kinilalang si Raymond Dominguez. Sa payag pa ni Ginang Santos sa GMA News, madalas daw magkwento sa kanya si Rejoice na kada aalis sila ni Dominguez doon at mapapadaan sa Bukawi tabang exit, pinuputukan at ginagawang target range umano ni Dominguez ang speed limit signage sa lugar. Noong November 10, sumuko si Dominguez sa Bulacan Prosecutor's Office para linisin ang pangalan sa mahigit 10 reklamo laban sa kanya, kabilang ang carnapping with homicide. December 28, nakapag-bail at pansamantalang nakalaya si Dominguez. December 29, nagpaalam si Rejoice sa ina na magkikita sila ng boyfriend. Tuwing dadaan kami doon, tinuturo ni Rejoice na yun nga, tina-target shoot daw yun tuwing mag-joyride sila. Binalikan ng NBI ang speed limit signage na ito at sa area, nakakuha sila ng 2 basyo ng 9mm. Ang mga basyo ng bala na ito ngayon ang iko-cross-match sa slug na nakuha sa katawan ng driver ng Lozano na si Hernani Sensil, na kasama ring pinatay ng kanyang amo. Saka yun nga, natakil din yun sa nangyaring pagsunod doon sa 2 biktima. Ano ibig sabihin, sir? Mel, sa oras na magtugma ang slug at ang basyo na na-recover ng NBI, may maituturing ng suspect ang otoridad sa malagim na pagdukot at pagpatay kina Lozano at Evangelista. Mel? Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangin.